Kayo rin po nagsabi na 67 congressmen ay contractor. Ang tanong ho, kailan niyo raw po papangalanan yung 67 Wala na akong yun? pangalan. Alam mo yung 67 na contractors na naging congressmen or yung congressmen contractors, nakuha ko yan sa isang member ng House. Noong kasi simula pa lamang ng 19th Congress, 2022, nagkakwentuhan kami, napunta na sa by the way. Tinanong ko, by the way, ito na ba yung congressman na contractor? Sabi niya, ang huling bilang ko, 67. Hindi ko naman pinurso kung sino-sino yon. Kasi naging curious lang ako dahil marami na napapabalita na congressman, naging contractor, naging congressman. Sa akin, red flag yon. Kasi maliwanag na conflict of interest. Opo. But as far as you know, Senator, does it start and end with Ko as far as the Congress is concerned? Where the evidence leads us, doon kami tutungo. I don't know kung it will end with the former congressman ko at sa ngayon. Kaya sinabi ko rin na hindi ko kailangan ipagpaalam si congressman ko kasi nag-resign na siya. So papadala namin siya ng imbitasyon at kung hindi siya mag-heed sa invitation, and obviously wala siya rito, nang susunod doon, siyempre, subpina. At pag hindi niya inintindi o hindi niya nirespeto yung subpina, ipapakontempt namin siya. Kung mayroong magmamosyon at ma-issue siya ng warrant of arrest. Senator Lacson, what does it look like to you? Kasi sa nakalipas po ng mga linggo, napaka-shocking po ng mga lumalabas ng mga anomalya to the tune of billions, trillions even, pag pinagsama-sama ho yung 3 taon siguro. Palagay niyo po, bakit tayo umabot sa ganitong punto na napakalaking pera pala ho yung nakukurakot sa flood control projects? Kasi nga, nahirati, kung babalikan natin yung kasaysayan ng budget, parang sumagad na sila sa 2025. Namihasa sa 2023, 2024, meaning kaya ko sinasabi sumagad. Kasi nga, pati yung constitutional provision na binibigyan yung education sector ng highest budgetary priority, pati yun na-violate. Well, of course, yung detalye nito, nasa Supreme Court, yun din ang sagot sa akin ng aking mga kasamahan during interpellation. Kasi tinatanong ko precisely, paano nangyaring naungusan pa ng budget ng DPWH ang budget ng education sector? Katunayan, noong DBCC hearing namin, nandiyan yung economic managers, tinanong ko rin yan. Kasi ang naging explanation or justification ng DBM, medyo sinita ko si Secretary Pangandaman, sabi ko, di ba lumalabas para na kayo naging accessory after the fact? Kasi doon sa President's message, nung